kami naawa kami sa'yo, kawawa ka ba talaga o hindi naman? Kasi yung iba privilege, di ba? Maraming namang breadwinners na, hindi, talagang breadwinner pero maluwag naman kasi Maluwag, siya. Kamusta ba ang kondisyon mo? Support ko po sobrang hirap. Kasi ako lang po lahat kumikilos. Ayun po. Ako po yung taong kahit walang-wala na pong matira sa sarili ko, basta may maibigay lang po ako sa pamilya ko. Sinasabi ko pong, alimbawa po, kailangan ho nila ng bigas, pang ulam, ganyan. Kahit walang-wala po ako, wala po akong client, wala po akong kinita nung araw na yun. Sasabihin kong okay po, pero mangungutang po ako sa tao. Para lang po mapunan yung pangangailangan nila. Di ba? Siya yung mangungutang para sa pangangailangan ng iba. Tapos siya yung mababaon. At maaaring siya yung mapahamak. Kasi kung hindi ka makakabayad at babalikan ka ng pinagkakautangan mo, siya yung mapapahamak. Totoo. Ang daming breadwinners na nakulong para sa kanilang pamilya. Ay, totoo yun. Nakakatakot, Totoo di ba? yun. Kaya ba natin yun? Yung tao, nakulong siya kasi pinipilit niyang punan ang pagkukulang ko at itaguyod yung pamilya ko na dapat ako yung gumagawa. Yung Yan yung discarding hindi na sinasabi sa mga pamilya kung paano siya dumidiskarte ng pera. Yun pala, napupunta na sa mali. Tsaka nangungutang eh. Hanggang ngayon, madami kang utang Marami po. na pinoproblema mo gabi-gabi. Sobra po. Halos nakakabaliw po yung mga ganong pagkakataon kasi kahit anong hirap, kahit gaano ka pa sipag, kayod mo, ganyan, ma-realize mo na ibabahid mo lang din talaga dun sa utang hanggang paulit-ulit lang po. Ganun lang. Na-stuck na ho ako sa ganung sitwasyon. Na wala ho akong matakbuhan, wala akong matawag na ate, kuya, pahinga akong tulong kasi hindi ko na kaya. So, dumadating ho sa puntong parang gusto ko na lang hong magpahinga kasi pagod na ako. Buti nga ko yung totoong pahinga yung tinutukoy nila eh. Oo. Kasi minsan pag sinasabi nilang parang gusto ko na lang magpahinga, nakakatakot yun Kasi baka ibang klaseng pahinga ang tinutukoy nila. Yan yung sumuko sa Kaya laban. kailangan natin silang ingatan ang kanilang pag-iisip, ang kanilang emosyon, ang kanilang katawan. Nasi-share mo ba yan sa mga kapatid mo? Yung bigat na dinadala-dala mo? Nasa-share ko po, kaso parang hindi ganun po kasi kasyaw yung family ko. Parang pag nagbuhos ka po kasi ng emosyon, parang sasabihan ka ng maarte, ganun. Di ba yun ang nakakatakot pa eh. Katulad dito, iniisip ko. Kasi syempre, nabibigyan natin sila ng pagkakataon na ilabas yung mga kinikim-kim dito. Kasi hindi nila nasasabi. Tapos makikita mo talaga, yung pag nalabas nila, may relief, bumabagsak yung balikat. Oo. Kasi di ba yung pag sobra ka ng stress, at tataas ang balikat eh. Pero pagkatapos ng kwento, nagaganon. Kasi inoobserbahan ko sila. At pagkatapos ito, kinakausap ko pa sila sa likod. Tapos sinasabi nila, pag kinakamusta ko, ang sarap po kasi nalabas ko yung, nasabi ko yung gusto kong sabihin kahit hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ko siyang sabihin. Kasi inisip ko, paano pag uwi niya? Paano kaya siya tratuhin? Oo. Pag siya pa ba yung magiging masama sa dulo? Aawayin pa kaya siya ng family? Diba? Yung pag breadwinner ka, iniinda mo lahat, tas minsan kang umaray, masama ka ng tao. Oo. Buti sana kung pag-uwi nila, marirealize ng mga kapamilya na, ay, lalo natin silang mahalin, lalo natin silang respetuhin at bigyan ng atensyon at paggalang dahil sa ginagawa nilang sakripisyo. Kaya napakahirap para sa breadwinner yon.